naglakad na tayo. Iniwan na natin doon yung ating sasakyan kasi hindi naman makapasok doon. At doon sa bundok po, may fog pa rin. Tapos yung oras natin alas 10 na. Alas 10 na ng umaga. At yung kalabaw natin na si Jen, dito po nilagay ni Bro. Yung anak niya, oh, nagsigda. Galambod. Hello. Naglambod si Jen. Hindi siya nakakain ng gusto kasi limited lang yung mapuntahan niya. Yan. Napaka-cute sa kanyang anak, mga kaprobinsya. Mag-4 na buwan na siya. Kailangan na po siyang lagyan ng musal. Pero mabait po siya. Pag ano sa area natin, hindi siya pumunta sa mga tanim natin na napier. Pag may napier yung iba natin kalabaw doon siya makikain. Genex! Ano man na yan? Pagkaon, Genex. Pagkain na yan na siya. Konsumo. Konsumo. Ano, kumain na si Jen. Natanggal natin yung tali niya doon. Baba ito, hindi po nailap. Yung kalabaw natin dati na si Jiko, nailap. Hindi magpahimas, hindi magpalapit. So ito, mahina lang pala yung ulan dito. Hindi ka nalubog yung tubig sa sapa. Malinaw lang. Sa ngayon po, dito sa amin, palagi lang umulan, oh. Napakalamig dito sa aming area. At puntahan natin yung ating baka na si Batang. Sa mga hindi po nakapanood sa una natin mga video, si Batang po medyo masama yung pakiramdam niya sa mga nakarang araw. Hindi siya kumain, hindi siya uminom ng tubig. Pero nagamot na po natin. Pero habang wala tayo dito, mga kaprobinsya, palagi po tayo nagtanong sa ating mga kasama dito. Kumusta po natin palagi. At sabi nila, okay na daw si Batang. Masaya po tayo basta kondisyon lang yung mga alaga natin. Nung una po, napakalungkot natin na hindi kumain si Batang. May sipon siya. Kasi excited po tayo na manganak yung baka natin. Puntis po yan. Isa po siya sa pangmalakasan nating baka dito. Dito po, mga kaprobinsya, medyo marami-rami na po yung alaga natin. Lalo na pag manganak yung mga baka natin. Yung mga baboy natin, kambing. May bago tayong baboy dyan na nanganak. Walo yung babae, yung biik. At magpili po tayo ng maraming babae para gawin nating inahin. Yan po yung mga baka natin. Si Marimar, buntis yan, mga kaprobinsya. At ito po si Batang, oh. Ito po. At makikita natin sa kanyang mukha, sa kanyang mga mata, mukhang kondisyon na siya. Yan. Okay na. So, kondisyon na yung baka natin, mga kaprobinsya. Malakas ng kumain, oh. Masaya po tayo. Kondisyon lang yung mga alaga natin. So, noong una po, nung binigyan natin siya ng kumpay, inamoy-amoy lang niya.
Hindi niya kinain. Binigyan natin ng Cupramil. Wala lang. Uminom na siya ng konting tubig. So masaya na po tayo ngayon mga kaprobinsya. At sa dami ng ating mga alaga, hindi po natin maiwasan minsan na may magkasakit. Pag may mga alaga tayo, hindi natin maiwasan na minsan masama yung pakiramdam sa ating mga alaga. Kinabahan tayo kay Batang mga kaprobinsya kasi buntis po siya. Kinabahan po tayo na baka makunan. Tapos mga ilang linggo na lang yung hihintay natin sa kanya. At napaka-excited po natin na mga anak yung baka natin. Sa ngayon, hindi namin sila pinalabas dahil palaging umuulan. Napakalamig sa labas. Saka natin siya palabasin kung gumana na yung panahon. Hindi na natin siya ibalik dito sa loob ng kulungan. Basta wala ng ulan. Okay, Batang. Tapos Quinay. October po siya mga anak. Yung isa hindi matagal pa to. Tatlo sa ating mga baka dito ang naiay. Ito, naiay po siya. Red Brahman yung ginamit. Tapos itong si Marimar. Si Dindin. Si Limer yung nakakasal sa kanya. Kahit medyo native lang siya mga kaprobinsya, pero si Limer po yung nakakasal sa kanya. Tapos si Pogi yung tata niya. So mahaba na yung kanyang katawan. Oops. Ayan. Kaya excited tayo dito na mga anak yung mga baka natin. Kung sakaling palaging ganito yung panahon natin, tapos sa tingin natin na medyo malapit ang mga anak si Batang, doon natin siya ilagay sa kulungan nating baboy. Doon natin siya ipasok para kung sakaling mga anak siya, madilaan niya yung kanyang anak. Importante ito na madilaan niya yung kanyang anak mga kaprobinsya para palidihin niya. So yan po ang update sa ating baka ngayon na si Batang. Naka-recover na siya. Si Rigor malaki na. Yan. Nakita niyo yung kanyang katawan. At hindi siya payat. May nagtanong po sa atin mga baka kung kailan po natin ibinta yung mga malalaki nating baka dyan. Sila si Bitas. Si Bitas, ayan, nasurba yan. Saka natin ibinta yan pag maubusan na tayo ng budget. Tapos yung dalawa dyan, kung kaya pa natin, yung baka natin na galing sa Dulur Bako at saka galing sa Panyabunan, yung lalaki, patagalin natin yan para lumaki sila ng husto. Slimer, nagkakasayan dito sa ating mga babaeng baka. Hindi natin yan galawin. Tatlo na sa ating mga baka ang nakasahan ni Limer. At isa yung pasikid na buntis, si Marimar. Malaki na sa Rigor mga kaprobinsya. Dati napakalit lang niya. Sa sunod ng mga buwan, hindi lang natin ito mamalayan na manuwag na. Nako na siya. Yung isa, anak ko sa atin pulang baka, si Junior Bugi. Medyo payat pa. Pero malakas nang kumain. Magkapareha lang yung kulay nila. Si Rambo umiyak. Iniwanan siya ni Palo. Si Palo nagkuha ng feeds doon. Gamit yung rayas natin. Habang hindi pa malakas yung tubig. Kasi patuloy yung pag-ulan mga kaprobinsya. Oh. May kumpare po tayo na bumisita dito sa atin. Nagtanong siya sa atin kung wala ba tayong kalabaw na ibinta. Kasi may malaking turo daw na pabartiran or papalitan ng kalabaw din. Sabi ko po, sayang yung kalabaw namin dito ng mga lalaki. Kasi mabait po yung mga kalabaw namin dito na lalaki. Si Rambo at si Bugoy. Kaya napakasayang pag papalitan natin sila. Kahit malaki pa yung ipalit sa kanila, hindi po tayo pumayag.
balak po natin na patagalin dito si Rambo, kasi si Rambo po yung backup ni Palo dito sa hakutan ng feeds, hakutan ng kumpay. Yan. Sungay na lang ano. Sayang naman din si Bugoy, kasi hindi po mahirap alagaan si Bugoy. Pinapasto lang siya ni Bro doon, tapos malakas kumain si Bugoy ng mga damo, kaya hindi namin i-dispatch sa si Bugoy. Sa ngayon po, budget lang muna yung kumpay namin dito. Yung manapin namin naubos na. Alanganin pa harbisin, pero meron pa doon sa likuran, yun po ang malapit na maharbis. Pero kung sakaling wala kami ibang mapakain, mapilitan kami na harbisin yung napier kahit nasa murang edad pa lang. Dito sa amin mga kaprobinsya, rain or shine po yung trabaho namin. May bagyo man or wala, tuloy-tuloy yung trabaho, basta may mga alaga tayo. Andito na si Palo, oh. Galing po yan naghila ng rayos. Tingnan natin yung itlog nating Bengala. Uy, kuy, kakadaghana na po. Sus, ang dami na namang itlog. Yan. Tingnan nyo po mga kaprobinsya, oh. Dati po kinuhaan natin yan, marami yung nakuha natin, niluto pa namin yung iba. Pero ngayon andyan na naman, napakarami itlog. Lutuin naman natin yan, ipakuha naman natin yung iba dyan. Hindi lang natin ubusin para bumalik sila sa pag-itlog dyan. Mukhang kakaunti lang yung mga pabo natin dyan na naglimlim. Paluto lang natin yan para mapakinabangan natin. Grabe yung Bengala mga kaprobinsya, napakaraming itlog pag sila yung mga itlog. Base po sa ating nalaman, yung isang Bengala kaya pong mang-itlog ng 20 pieces. Kaya noona napakarami yung nakuha natin, at ngayon marami naman yung itlog sa ating Bengala. So kunin natin yung iba dyan para lutuin. Si Palo mga kaprobinsya, oh, kondisyon na kondisyon lang. Napakalaki na ng katawan ni Palo, kahit budget lang sa pagkain, lalo na pag maraming pagkain dito, bumaba yan ang husto. Pero hindi na kami magkumpiyansa sa kanya kasi medyo matapang na. Matapang, tapos malaki na yung katawan, matigas pa hilain. Yung isa nating kalabaw, oh, may si Paluma mga kaprobinsya. Palagi po namin siyang pinaamay-amay ni Palo para maglandi siya. Nirigla na po siya. Noon na po inakala na namin na naglandi yung ating kalabaw kasi may lumabas po sa kanyang ari. Pero regla lang pala. Kasi yung pangmalakasan natin dito na babaeng kalabaw, pangarap po natin sa kanya na makasahan ni Palo or mapaiay natin. Kung makitaan natin siya ng mga palatandaan na siya ay naglandi, tumawag agad tayo ng technician. Pero pag hindi tayo sigurado na naglandi siya, si Palo lang yung pakasahin natin. Mabait ito, nagpasakay lang, tapos magaling din ito maghila ng karosa na. Dati po napakaliit lang niya. Tapos nung dumating siya dito mga kaprobinsya, mailap po siya, mailap. Pero nung naghakot kami ng kumpay, pilitan yung mga kalabaw namin na turuan sa paghila ng karosa kahit mga maliliit pa lang. At doon po siya nasanay. Hindi siya makalakad. Tapakan siguro yung mga kaprobinsya, oh.
Ang kaganda po sa katawan natin mga biik. Biik. Yan po ating mga biik mga kaprobinsya. Labing isa po yan. At may isa dito na parang napilay oh. Loh, napakan siguro oh. Natumban eh, kaso na natumban eh. Kaso na natumban. May isa mga kaprobinsya na apakan. Makadidi lang daw. Sana makasudag na siya. Ah, makatayo lang. Oh, napakaganda na kanyang katawan oh. Wala pang 2 linggo yung mga biik natin. Kailangan po natin kailawan kasi madilim po dito. Gamit po natin flashlight. Hindi na nakakasawang tingnan yung mga biik natin mga kaprobinsya. Nung pinost po natin sa FB yung picture natin mga biik, marami po nag-message sa atin kung magkano daw yung binta natin. Sa ngayon po, not for sale po muna yung mga biik natin. Kasi magpili tayo ng mga inahin sa kanila. Yung lahi po sa ating mga biik mga kaprobinsya, German Petren po. Yung lulu nila German Petren. So yung tatay nila German Petren. So may mataas na silang dugo na German Petren. Kaya ganyan po yung mga katawan nila. Bilog na bilog. Magpili po tayo dito ng mga babae. Piliin natin yung maraming dede. Babae yung napilay mga kaprobinsya oh. Yan. Bilog yung katawan, pero makalakad lang siya. Sana maka-recover lang siya oh. Kawawa. Oops. Pasan. May nakalabas sa ating biik. May ulan oh. Huwag kayong lumabas sa kulungan. Patay. Sa ngayon, may isa naman tayong inahin dyan na malapit ang mga anak. So, sana po hindi din bumaba sa 10 yung kanyang anak. Yung isa natin dyan, hindi natin inasahan na umabot ng 11. Kasi dati po napakalit lang ng kanyang tiyan. Tapos dumalaga pa lang. Maraming nagsasabi basta dumalaga pa lang, kakaunti lang yung biik. Sana lang mag-success tayo sa ating mga project dito. Katulad sa ating mga alagang baka dyan, sa ating pag-breed ng baka, sa pag-breed natin ng kambing, saka sa ating babuyan. Sana mag-success tayo mga kaprobinsya. Kasi yung pag-alaga ng hayop, minsan makaranas din tayo ng mga pangyayari na hindi pabor sa atin. Kailangan ready po tayo palagi.
Tuloy yung pag-ulan, oh. Mga kaprobinsya, ito yung ulam namin ngayon, oh. Pinulan na manok. Kasi napakalamig yung panahon. Ito yung masarap ngayon. Sa malamig na panahon, mainit na sabaw. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Tugnaw kayo, tugnaw. Hindi na may tirulang manok. Naglain yun. Naglain mo sa. Muna yung mga kalaki doon. Wala. Kanjuan ng dahil ng sige rin yung kalaki doon. Kaya tingin tayo. Okay. Menawa ka, Jen. Oh. Pagkilo ka sudah terkuat bisa. Ya. Itu ka sudah terkuat. Baik. Kedua nak kau beriang. Kedua nak wah ini baru. Pagkilo lebih tu kayak muna gamay dito. Kedua nak. Siapa lagi? Video. Ada video malah itu orang.
Doon? Sabi ako doon na. Tatak. Ba? Wala bang shot?